sa Teletalks, ang inyong paboritong podcast na kung saan natalakayan natin ang kahangahangang mundo ng information age. Ako si Joanna Gracie Torrejos. Ako si Raquel Tricia Deluna. Ako si Jasmine Maris S. Nabilias. Samahan niyo kami habang sinisilip kung paano nga ba binago ng teknolohiya ang ating buhay, ang ating lipunan, at kung paano tayo makipagkomunikasyon sa ating kapwa. Nandito kami upang magbahagi ng maraming kaalaman. Tara, usap tayo. Muli, ito ang Techie Talks! So, mga partners, ano nga ba information age? Ito ata yung ginagamit na rin ng social media kung saan ito na yung ginagamit natin ngayon upang makapagkomunikasyon tayo sa mga kamag-anak natin o mga mahal natin sa buhay na nasa malayo na. Tama ka, partner. Ito yung panahon na kung saan mas malinay makipag-communicate sa ibang tao. Mas mapadaling yung pag-search natin ng mga informasyon. Mas mapadaling yung parang buhay natin sa pang-araw-araw. Di ba? Yes. Kasi parang napakahirap makipag-communicate sa mga mahal sa buhay na sa ibang bansa, di ba? At para mas mapalalim pa ang ating kalamaan at mas mapalalim pa ang ating diskusyon, natawagan natin si Ginoong Elvin Matuto. Narito si Ginoong Elvin Matuto upang mas malawak pa ang ating diskusyon. Siya ay napili namin guest mula sa paaralang sekundarya ng Santa Maria. Yay! Sir, kamusta po kayo? Okay naman. Medyo maraming nagagawa pero nakakasunod rin. Maaari mo pong ipakilala yung sarili sa ating po mga loyal viewers. Ako nga pala si Ginoong Elvin Morial Mapunto na dati nakatira sa Gamaya pero ngayon ay nasa Palang na. Una ko tinawag sa course ay Bachelor of Science and Computer Science. Kumuha ng unit na Certificate of Teaching Proficiency sa PSBC. Nakatapos na rin ng Masteral sa PSBC. Tamang-tama, mga loyal natin viewers. Mas malilalim natin ang mga diskusyon sa episode natin ito. So, sir, tanongin ko po muna natin. So, ano po kaya yung insights niyo po about po sa information age? Okay, sige, para sa akin, dahil medyo, yung edad nyo, ay malayo sa edad namin, Kasi sir, ay 43 years old na. Sa time namin, kung kumuha ko ng course ng computer science, that was an on-demand course during the 1990s, the early 2000s. Ngayon, halos lahat kami ng course na related sa technology. Kung mapapansin natin, may mga iniidolo tayo bago tayo kumuha ng computer. So, formerly, I have my one mentor na nakakuha sa computer. Nakita ko nga yung isang password niya, first time ko na-office. Dahil nakopya ko yung password niya. Isa lang ang password niya, pero napakahirap tuhanin. So, after that, nagkaroon na kayo ng idea na napakalaki ng impact ng technology and sigurado, darating ang time ng technology ay magpapaalwan sa ating mga tao. Ay, yung mga pinangyari sa panahon natin ngayon, parang yung dating mahirap na gawain, parang mas papadali. Katulad po ng pag binibigyan po tayo ng mga assignment po ng mga guru natin. Di ba po dati, kailangan po niyo mag-search sa mga libro, sa library. Ngayon po is one click lang kay Google. Di ba sir, tama naman po yun, di ba po? Sabi nga natin, yung pinaka-best friend natin, lalo na ng panahon ng pandemic, pero sabi nga natin na lahat ng advantage ay may nakawin na disadvantage. Yes, sir, tama. So, yun unang-una, nung time namin, ang mga bata ay hawak ang libro. Samantala ngayon, ang libro ay can be translated into computer gadgets na doon mo na lahat makikita ang mga assignments and kung ano ba mga bagay na hindi mo nakikita sa libro. Alam mo po yung mga kailangan yung matutunan na wala po sa libro, kundi nasa internet na po ngayon. Diba? Siyempre, videos. Opo. You can do that in the book. You can use your internet to browse the video and pwede mo pupuntahan yung mga location na hindi mo na pupuntahan because readily available. And then, kumbaga po napakalawak ng internet para mag-explore tayo at makakuha tayo ng mga informasyon mula doon sa hindi natin kaya makuha sa typical na libro lang kasi hindi naman talaga doon parang hindi tayo makukulong sa isang libro. Kumbaga, we need to explore sa internet, sir, para mas malawak pa yung ating kaalaman, di ba po? yung tama yung sinasabi mo, so let's compare mo na. So, pinakamahalaga dati, when you communicate to other people, lalo na wala sa lugar mo, we are using the snail mail or the traditional mail. Yes, no, sir.
sumusulat. Genius pa sulat, ano? So, while sumusulat ka, it may took 2 weeks baka makarating, lalo pag kayo mong bansa. Express na yun, pinakamabilis na. While ngayon, tinatay mo pala, may reply na siya. Yes, sir. Real time. Ano, nakukuha natin, how fast the communication is, how if there's an emergency, you are using this name. Opo. Katulad ko po, may ate po akong taga nasa ibang bansa ngayon. Dati po, nung pinarinig po sa akin, nung time na is parang, namatay yung tatay niya, tapos, saka po yung nakuha yung sulat, nung nai-review yung tatay niya. Date na po yung information na nakapit sa kanya. So, hanggang po ngayon, 1 week lang na, kitawagan mo lang siya, parang mag-respond na agad siya. Okay, that is one more advantage of technology. The past and sometimes reliability. But again, there is a danger in using the technology because we are too dependent on that. Pag-isip natin, technology na agad ang ating ginagawa. Yes, sir. Sabi nga, dati, ang cellphone ay ating wants. Needs na natin. Yes, sir. Lalo na, ang mga estudyante. If you don't belong in EDC, now it's based on assignment or message, wala ka. Cellphone. Di ba po, pag-usapan mo yung advantage at disadvantage po. Unahin po natin, sir, ang mga advantage po ng technology. So, sa tingin po, bakit po kayo napabuti ng teknolohiya po yung pwede pag-communication po natin sa ating ibang tao sa ating kapwa? Okay, gaya na din ang sinasabi natin, in pandemic, we don't have face-to-face classes. Yes. So, the thing we use is we created this for the students and the parents para sila ay makakommunicate namin para kung may informasyon na ipapahatid namin kasi nga risky pagka may virus. So, kailangan namin maipahatid through electronic o yung tinatawag nila ng electronic means. That's the use of technology. Pero ang hindrance ito, ang naging problema nga natin, kapag wala kang load, minsan, hindi mo ma-intercept. Diba, picture yung sinend, you cannot see or read the pictures. Ayan, naalala ko po yan, sir. Di ba po, nung pinamahan ko tayo ng pandemic, di ba po na yung dating face-to-face classes is parang nabaliktad yung mundo natin sa online, modular. Ang isang mong struggle po din na naranasan is yung nung panahon po kasi yun, is sakto po nasira yung cellphone ko. Ay, yung kuya ko po is may cellphone na ginagamit siya, pero hindi naman po di naman po pwede na minumulit na sa kanyang cellphone niya. Kung baga po, nalilid po ako ng pass ng assignment sa teacher ko kasi syempre po, may oras po ang paggamit ng cellphone kasi po, nakikihirapan po ako sa kuya ko. Kung baga, nahirapan din po talaga ako ng pandemic na makapag-communicate ko sa mga teacher ko. Tapos, isa pa po experience is, naman po yung interpretation ko ng nung direction po ng teacher. Tapos po na, pa-essays, ginawa ko po siyang parang pabulat, parang outline po. Ano yun po, nagkamali. Kung pala po, bumawag sa imbis na ganun yung scar ko, bumaba po, kaya napakalaki po talaga ng impact sa akin ng information. Sabi nga natin dati, hindi lang panahon ng pandemic, still in this time, pagka kami nagkaroon ng special classes, for example, whether it's services or implement better, ang pag-aaral ay nagsisip agad automatically into a modular or asynchronous. So, kung walang gadget ng bata, lalo-lalo na, hindi naman natin alam ang financial capability ng isa't isa, magkakaroon ng problema. Ay, matalino yung bata, wala lang talagang gadget, magkakaroon ng disparity na doon sa kanyang pagbibigay ng mata dahil hindi siya nakagawa dahil wala sa gadget. So, yun din, magawa may advantage, sabi nga natin, yung economic-wise and then other factors, pero talaga, napakalaking tulong. So, we typically, sa paggawa na ng marka, dati kasi kinukompute by a calculator, manual computation here, pag input mo, we have formulas already. So, lang. So, ayun, sir, po. May isang coming question sa inyo. So, paano po kaya yung information age is na-transform po yung education natin and yung mga learning opportunities? Okay, ganito kasi yan, So, sabi na nila, sa Philippines kasi medyo late tayo ngayon sa mga Western countries. So, yung developed countries, matagal na silang mag-implement. Formerly, the internet or the use of the internet was primarily and military to see the capabilities of the opposing team. But nowadays, internet worldwide, we have phones, we have routers on the phone, we have Starlink, we have almost everything. Lalo-lalo nga support na AI. Pero yung sa education, napakalaking tulong. Bagamat kung ma-mess out natin yung paggamit ng technology, talagang medyo may nirapan tayo. Pero kung nasa tamang paggamit ito, napaka-useful. Example, auto-created the PowerPoint. Okay, educators,
if you want to create a detailed lesson plan outline, there are suggestions. Ano? So, marami kayong makukuha inputs because there are websites, free websites, or yung may bayad, ay malaki ang may tutulong sa inyo. Hindi mo naman kukopihin eh. You will not plagiarize. You will just use that for reference. Yes. No, so yun ang nakakatulong sa LBA. Pagkatapos po sa edukasyon, pumunta naman po tayo sa pang-ekonomiya, sir. Paano po nakatulong yung paggaganap ng teknolohiya sa pag-usbong po ng ekonomiya ng ating bansa? Okay, formerly tayo ay sanay sa cash. Ano? So, nung pandemic, talagang halos lahat na ngayon ay may mga low wallet or Gcash or PayMaya or smart padala. Sa economy naman natin, tapos ang economy natin, kasi nga, kapag sumisimple yung trabaho, tulad ko, sa galing sa private school, pag nag-field trip kami, ginagala kami sa mga factory. Dahil ang computer naman hindi puro sa tinatay. Excuse me, boss. You have a text message. Makikita mo, Excuse me, boss. You have a text message. At halos mga computer. Sir, parang ang hirap po yun, sir, pag parang puro computer na yung gumagawa. Tapos parang, napapagano yung mga neighbors. Yes. Okay, yung mga kapansin niya sa mga palaya natin, ano, yung mga nagtatanim, we have the rice harvester, meron tayong mga rice planter at expresses na yung mga intervention sa palaya na sumahingan ng mga gawa, darating ang time mga tao tutulog na lang. Dahil na, machines na mga gawa. Parang aasin lang sa mga makinaryo yung paggawa ng tao. Na kumbaga, kaya naman gawin, pero syempre sa pagbabago ng mundo, sir, pagbabago ng mundo, parang yung manpower is parang nalilimit na lang kasi syempre mas powerful yung computer kasi po, buos mo lang po, ito ng ating mundo ngayon. Sir, ang isang insight niya sa, kaya po mas lumaki yung ekonomiya ng bansa natin, nung lumaganap yung mga teknolohiya is parang, mas gumaling yung mga marketing strategies nila sa tama po. Di ba po, dati, di ba, pabibili ka, katulad ako, isang buyer sa online, ayan. Isa po akong online buyer. Parang, di ba, sir, mas dati, kailangan ko pumunta sa Miloan, kailangan ko sa mga convenience store, sa mga damitan. Ngayon, one click lang kay Shopee, kay Lazada, kay Shein, sa Orange App, di ba? Yes. Pwede mo ba? Oo, sir, pwede mo pa. Ayan, parang, mas naging convenient sa akin. Although, convenient siya, parang, may impact pa rin siya. Ayan, sir. Ito ipapasok yung, disadvantage naman ng paglaganap ng teknolohiya. Ano po sa tingin niyo, sir, ang mga disadvantage ng paglaganap po ng teknolohiya? Okay, unahin natin yung isang line ng disadvantage. May advice ko lang with server. Dahil bago pa lang social media, Facebook in particular, siya typical user. Kaya lang, dahil na siya ay may kaibigan, pinagkatiwala niya yung password. After that, yung kaibigan niya, pinasa yung password into another person. And then, nag-change effect na, nagkaroon ng ripple effect. Pagkakapasa ngayon, yung account niya ay parang binalasubas o niloko ng isang tao na related sa kanyang kaibigan. Ngayon, galit na galit ang kanyang magulang. So, nakita ko disadvantage. Sa Philippines kasi, napakabilis natin magawa ng account. Yes, sir. We have poster account, we have dump account, dami account, napakadami. Pero kung malilimit lang one account, one person, at saka realistic yung person, yung Facebook, naka-open yung camera, kuha ko ng account. Ngayon, may mga baby, may account na. Okay. So kaya ang daming naluloko, lalo-lalo na sa teknolohiya kasi, nakadepende dito kung anong informasyon. Lalo-lalo na pagka na-encounter mo yung hindi techie. Sigurado naluloko yan. Halimbawa, send your Gcash. O kaya na minagit na link, biglang mahahack na yung account natin. So there are things na napakadaming pwedeng mangyayari. Pero ang pinakatandaan natin sa paggamit natin ng teknolohiya, yung advantage and disadvantage, magkakawin yan. Kapag may advantage to, may disadvantage. Halos pa kasi rami yan. So, nasa tao na lang, nasa user na lang. Ang tamang paggamit ng technology. Kasi pagka technology ay napod sa wrong hand, ay sigurado masama. Kawawa nga po dun ngayon, sir, yung mga, yung mga hindi literate na gumamit ng technology, yung mga lola, yung mga bago pa lang partner sa paggamit ng technology. Madalis nang naloloko sa panahon ngayon, sobrang dami ng hackers na kaya i-access ang information mo in just one click, sasandan ka lang ng link, pag natindot mo yung link, patay. Access
na lahat ng account mo. Kaya lalo na, Ah, kamakailan may lumaganap na mga scam. Ano? So, Sir, opo. napakasimple lang naman kasi nito. Ano? Sabi nga, kaya naluloko ng ibang tao, pag may nag-offer sa inyo ng too good to be true, is that true? yes, sir. Ano? Oo. Bibigyan ka ng tubo na 100% in 2 days, ay talagang mag-iisip ka. Pero dahil ang tao ay nagiging greedy, inaangkat nila yun, Yes, sir. May experience ako dyan. And then po, nag-over ko yung kaibigan ko. Ang sabi, Ben, sabi ka dito at tayo mag-i-invest ng pera. Yeah. Pagbalik nun, malaki ang Yes, balik. yes. Over partner, no? Yes, sabi, hindi lang ang double trick. Like, parang oo. And then, naniwala naman po ako. And then, ayun, pagka-invest ko po, and after ilang ano po, nawala na yung link. Hindi na ko nabalik. Eh, sa una lang kasi, bibigyan ka, papakitain ka. Yes, ano? po. After that, pagka marami ka na, syempre, kailangan mo mag-invite, parang kayo meeting din style. Ano? So, pero kalimitan, sabi ko nga sa mga yan, tulad ng mga cryptocurrency, yung mga investment, yung mga funds, dahil minamanipulate yan ng mga tao, hindi naman sila papayag na hindi sila kikita dun. Yes. Kasi, sabi nga natin, katulad ng mga writer na sila Babong, hindi natin alam kung si Babong talaga yan or isang tao na nagmamanipulate. Kasi that is the system. Minsan ang system na mamatayan, depende ito sa gamit na liba. Yung system ay self-destruct na ito after 10 years o kaya after 5 years. Lahat ng pera na nasa loob, wala. Wala ka kung babawian. Naano rin po ako lang sir sa ano, nung kailan ba yun? Yung first year college ako. Ay, yung may isang friend sa Facebook na ano, na, okay, na ano siya sir, parang, ano siya, ano tawag, influencer. Hindi naman siya ganun pasikat, pero influencer na marami siyang reactors, marami siyang followers. Eh, eto na nga sir, nag-post siya ng ano, ng isang bot, sabi, chatbot na kung saan, chat ka lang ng chat, pare, may iba itong tanong sa'yo yung bot na yun. Pag nag-reply ka doon, mag-earn ka ng mga points. At yung points na yun, pwede mong i-cash. Kaso, bago mamasal sa larong yun, is kailangan mo munang mag-register. Eh, di ako naman, sir. Siyempre, may ipon ako nun eh. May ipon akong pera. Eh, sabi ko, uy, pwede bang i-share mo sa akin kung paano sumali ko? Eh, di, eto na yun, sir. Sinare na sa akin. Nag-register ako. Tanda ko, Miss Auntie, ang registration is 350. Sabi ko, totoo ba yan na pag isang chat lang, kung ilang points na doon kikitain ko? Sabi niya, oo daw, totoo daw. Hindi, nag-register na ako, nagpa-register ako sa kanya kasi kasali ko sa pamilya yun, sa laro yun. Nagpa-register ako. Sabi ko, edi chat, sinali sa akin yung parang pinaka-link ng laro, edi nilaro ko. Tapos, nung ika-cash out ko na, sabi ko, dito ba ano kung paano mag-cash out? Eh, sabi ko, tinuro niya po sa akin. Tapos maya po, nung ika-cash out ko na, bigla po nag-0-0 balance. Sabi ko, uy, paano tapos yun? Simula po nung sir, hindi na po siya nag-refer sa akin. Go po na, parang nagpipima ako na yung ano. Oo, partner. Parang nagpipima ako na ano. Sinabi sa eagerness ko na makaipon ng pera para nga naman may extra allowance ako para hindi naman ako umasa magulang. Sa eagerness ko yun, yung pera ko na dapat naging bato pa. Ayun. Parang, ang sakit, parang ang hirap-hirap lang kasi ang naghirapan ko mong ipunin yung pera. Hindi lang nasisira sa atin, minsan yung relationship. Yes, sir. Talagang close friend. Eh talagang after that, wala na kasi nga, yun na naging cause ng inyong hindi pagkakaunawaan. May lamat na sir. Pero sabi ko nga, ang technology, ito yan product kasi yan ng science. No? So continuous, kasi ang tao kasi ay mga hanap na kaparaanan para mapaalwa ng ginagawa niya. So yun ang sabi na natin, hindi kontento ang tao hanggang hindi siya napapaalwa. Darating ang time, katulad ng sa pelikulang Wall-E, ang mga tao ay wala na ginagawa, tumaba dahil ang mundo ay puro machines na. Lahat na i-offer, we have food dispenser. Pag alabas na lang. We have fast food chain na mga robots na nasa-serve. Yes, sir. So makikita natin, parang na astronaut pills na lang, ang susubo mo, gusto ka na maghapon, hindi ka na kailangan kumain. So, ayun yung technology natin. Pero tandaan natin, kasama ito sa way of life natin. Sabi ko nga, kung magkakataon na pamilya ng technology, yung pag-invention, kasi ang tao din sa intermediate. So dati, ang invention ng phone, for communication lang. Ngayon, for CCTV, we have text, we have calls, we have games, halos lahat ng features ng cellphone ay meron na. Pero sabi ko nga, pag tumigil yung innovations or improvement sa certain na mga, baka iba naman ang mga lingin na
sa pagsasaka na lang, balik sa normal, back to basic tayo. Ano? So, kasi hindi natin alam kung ang technology natin magpapatuloy. Kasi niya, sabi niya, there are predictions kapag ang tao at nakalaban niya ay ang makina or yung AI, kapag yun ay naging self-aware, baka tayo ganyan. Kasi kakalabanan niya tayo. So, I remember when my teacher said, may isang unang kauna-unahang panalo ng computer sa tao. That is a chess game. May chess game na kung tawagin ay Deep Blue, kinalaban niya sa Grandmaster, si Garry Kasparov. Ilang beses sila naglaban sa isang chess match. Siyempre, tao ito, yung gumawa ng computer, natatalo niya yung computer. But mostly, dahil ang computer, kung ang tao ay 100 moves, can have 1,000 moves per second. Ibig sabihin, mas mabilis siya makakapag-isip. So, ganun yun. Ano? Ibig sabihin, marami tayong matutunan na aral dito sa paggamit ng technology. Merong mga kilalang personalidad, may mga anak na hindi talaga papagamit ng technology until a certain age. Marami tayo ganyan. Pero minsan makikita natin, mga bata ngayon, typically you have your siblings, you have your friends, or your relatives. 1 year old nakakapaglaro na natin. How? Kasi yung mga button doon ay maliliwanag. Automatic, ang kanilang pipiliin yung makulay na button. Hindi mo siya sabihin, ay, ganito mo pamamit ko kasi nakakulalo. Makikita kasi natin, yung hinihit nilang button, yung matingkad na kulay. Yung mga kaakit-akit. Yes, ano, so, okay, ay, bakit sabi ka nun, mabubulol o something, yung sabi natin, pag nanonood ng mga videos na English, alam naman natin, may mga bata ngayon, hindi pa natutunan, napakalutupit mag-English. Yung anak kong grade 1 ngayon, grade 2 na, mahirap pa sa akin kasi nga, more English. Malay mo po yan, Ano? sir, bilang isang guardian po ng mga kids. Mag-3 years old ko lang po siya nito ngayong December. Ako, sir, iba po ako gumamit ng cellphone. Ano po, bibigyan lang po sa kanyang cellphone ko. Alam niyo po yung password ko. Alam niyo po kung paano sa nakahanapin yung mga papanoorin niya. Alam niyo po kung saan yung app na paborito niya. Eh di para kung parang sa tuwing kukuhan ko po yung cellphone, parang kung siya nagkakaroon ng nagtatanggap po siya, parang nagwawala siya, parang ang hirap po nang pigilan ng cellphone. Parang cellphone, sa kanila ng typing, cellphone, ano? So, yun ang mga sinasabi natin, ano? So, meron tayong tinatawag nilang mobile addiction, yung F syndrome, or yung mga carpal tunnel disease na makukuha sa too much na paggamit ng gadget. Sabi natin, okay yung technology, wag lang too much. Lahat naman alam naman natin yan, na kapag nasobrahan ka, alam mo may gano'n. Although na maigi naman sa murang edad is nakaka-access sa mga information, is parang nagkakaroon po tayo ng disadvantage. Yung parang lumalayo yung bonding, mas nawala yung bonding ng pamilya. Kasi syempre, mga ano sa cellphone, yung mga kumakaga ako sa Facebook, is yung parang nagkakaroon ng barrier mula sa yung nanay, yung barrier, yung tatay, yung barrier sa mga anak. Parang yung pag-aalaga natin sa pamilya is parang nagkukulang. Doon po nabibilit yung mga personality ng mga anak natin na parang hindi siya ganun katibay yung fondasyon ng pagpapalaki natin sa mga anak. Kaya may nakita akong commercial na isang noodles. Napakasimple. Kapag kainan ay kapag usapan. But, if you raise a Filipino home, tingnan mo, kumakain sila, magkakahiwalay. Why? Kanya-kanyang galit. Kapag kumain. Which is very sad. So, makikita natin, that is the impact of technology. Sa imbis na banding na para dismiss yung pamilya, may yung banding na with friends, mas gusto pang kasama yung mga friends, yung mga kayo sa pamilya. Sabi nga ng iba, mawala na ang lahat ng naman sa ito. Yes po. Parang lalagdagan ka. Pumasok kasi sa class na mo na walang cellphone promise. Isang beses na, iwan ko ang cellphone ko. Hindi ko man binalikan. Kaya ko lagi yung computer. Parang kulang kapag Yes. Pero sabi na natin, yan ay panapanahon, hindi naman natin masisisi, ay panahon namin kasi, alam mo naman, hindi ko makasabay sa panahon. So, pero naunawaan natin yung sentimento ng mga kabataan. Pero again, we have the cyber monsters, mayroon diyang mga pedophiles online, we have scammers, we have hoax o yung mga namimeke, posers, and ang digital risk natin mataas. Dahil ang Pilipinas ay isa sa pinaka dati nag-index yung capital of the world value. Pero tandaan natin ha, mga kasama, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig, napakahalaga ng teknolohiya ngayon. Yes. Hindi natin kailangan sumabay sa mahal na presyo. Basta tayo ay, kasi ito yung dami ng buhay ngayon. Napapaalwa nito tayo.
tayo, kaya lang, kaakibat nito ang pagkulang pag-iingat. Yes. Kasi pag hindi tayo nag-ingat, gaya ng ano sinabi nyo, mga personal experiences nyo, likewise sa akin, bagamat hindi ako na-scam, kasi nga, alam ko yun. Ano? So, kasi ang aming course in computer science, gumagawa kami ng mga programs to interpret that. Sinasama ko na rin pag nagtuturo ako in general terms, kasi nga, alam ko na ang mga bata ngayon, ang kulang ay yung information dissemination. Kasi information and communication technology ay part na ng aming lesson. Yes. Kaya napakalaga. Napakalaga po. Adi po ngayon ang mga information is na-shift from the books, na-shift mo sa internet. Ano po kayo mga hamon na kinakaharap ng mga users natin kung paano mapapatunayan na may credibility, may reliable yung sources, at yung mga accountable yung mga pagkukunan nila ng information. Ano po kayo sa yung mga hamon na maaari nilang kaharapin? Okay, ang pinakahamon natin ngayon, sabi niya, yung mga kilala natin mga establishment at saka mga grupo na nagsusulong na no to fake news. So, unang-una, tayo nabibigtima yan. Pag walang pasok, walang pasok, sabi nito. Pero kung titignan mo, mali pala yung petsa. So, yung sabi, marami na akong maligan. And then, titignan natin yung pinagkuhanan ng website. Kung reliable yung website na pinagkuhanan, kalimitan kasi, minsan, business lang. To fabricate, sabi niya, to gain more views, nilalagay nila yun para magkaroon ng reaction. Kasi habang marami reaction sa isang page or sa isang website, kumikita sila doon. So nakikita natin, yung ibang mga tao, yung letter A na simple, Arial A, is different from A na naka-buntot. So katulad ng example, land bank ay access link. Kaya yung iba ay nagkakamali, pinindot nila yung same or almost same link ang pagkakaiba ng buntot ng email. Ibig sabihin, yung i-access, kapag nakapasok ka doon, may iba kang website na pinasukan, it can steal your information. So napakadami gumagalaw. Hindi man tayo pinakamagaling, but Filipinos are very good in computer. So napakadami natin. Sabi ko nga, sana lang ay sa tamang paraan gamitin. So we have white hat hackers, we have the gray hackers, we have the black hackers. May mga hacker na nakakatulong sa atin. Halimbawa, hindi ma-access yung account mo, you can have to unlock that. Napakadami ng tutorials niyan. Kaya mag-iinit sa tutorial. Sabi ko nga, pag mali na nakita nyo, maraming tax down, ginaya mo pa, napapahama. Tanda ko yung sir nung mag-inis, di ba kung mag-inis na before mo ako ng basement? Parang naging na-secure na-feel ko na secure yung account ko nung sabi niyo po sa akin na ilan po yung profile ko. Eh di sinabi nung ilan yung profile ko, parang mas naging yung sa mga nakakasalamuha ko sa internet kapag hindi ko naman talaga sa friend sa Facebook is parang limit yung information mo ba sa akin. Yun sir, nakatulong po pag tinulong po sa akin na yung mga personal account, personal information please dapat i-on-limit ko lang na dapat hindi access dapat. Siyempre, maaaring kuhain ng hacker yung information ko at maaaring nang gamitin yun laban upang maka-access siya sa mga socials ko. Okay, tapos yun ang mga dami. Yun po yung katulad kami, mga teacher, alam nyo naging victim kami ng mga poster and scammer. Why? Alam na may capability kami magbayad. So, pag gamit ang pangalan namin, pwede ka paliwala. Siyempre, sino pong guro ng doon ako. Kalimitan kami namin yung biktima na dual account, poster, at saka yung scammer. So, ang pinakamahalaga doon, sabi nga natin, alam naman natin sa social medias natin, kapag kada sa kinis mo at ginawa mo ito, pinopost mo, pwede kang matigpikan ng mga kasamang loob. Diba, nagbakasyon ka, walang tao sa bahay, ang lahat. So, yun din ang danger ng social media. Pero, again, the advantage, nag-uumapaw, napakadami. Ako, katulad ng din ang ibang mga guro, na napakadami ng social media. Yung hindi natin alam, doon natin yung balita, wala pa ka social media sa mga nagbabalita. Katulad ng mga fan drive. Fan drive. Mapapansin nyo, kapag may lumalaban tayo ng mga contestant sa Miss Universe, laging ang number one fan ay Pilipino dahil babad na babad tayo sa internet. Nakakatulong minsan, pero tandaan natin, yun ay limitation. Ayun po. Siyempre, mapapansin po natin na nakadepende na po tayo sa teknolohiya. Then, nagkakaroon po ng digital addiction po. Ano po kayo may papayo mo? Upang, magkaroon po tayo ng balance sa paggamit ng teknolohiya po. Napakaganda tanong alam. So, sa akin, personally, napakasimple lang gawin.
have your limitations and discipline. Alam naman natin, ulitin natin ha, sabi niya, magkaroon tayo ng rule, 1 hour, 30 minutes, lalong-lalo sa mga bata, 30 minutes mo na mga gamit yan, after that, surrender your phones, hindi naman grounded, pero mas maganda yung may rules sila. Kasi pagka unlimited yung paggamit natin, talaga yung bukod sa mata natin, we have certain diseases connected to the addiction, kasi too much use of technology, we have the radiation, yung pinapatunayan natin na mayroong sa mata natin, we have the carpal tunnel disease, yung hawak mo pala yung sumbakay, nabibitawan mo kasi na wala nang pakiramdam. Siyempre, yung hygiene mo, nakakalimutan mo na kasi babad ka doon. And, siyempre, yung mga dapat mong gawin, hindi mo na nagagawa. Diba? Personal chores, paniligo, pagdalaba, pagsunod ng magulang, ikaw ay nagiging panigip, pagka kinukusan, ba't ako? Kasi may nagawa ka eh. Diba? So, yun yung ginagawa natin. Kapag yan ay hindi mo nabalansin, mas maganda mababalansin mo yan. Pero nasa tao yan. If you can balance the use of technology while having a daily life, ay mas maganda. Pero kung hindi ka sanay, doon ka lang naka-depende, kasi talaga namang nagkakaroon ng problema. Natatandaan ko yung isang nag-viral na video, yung boyfriend niya, yung lalo ng basketball game, kumikita, NBA, 400,000 ang account niya. Kaya yung girlfriend niya, sa sobrang galas sa kanya, walang attention eh. Dinigyan yung account, binuka lahat, pinunit niya mga CD. Wala nga sa boyfriend kasi that is the primary source of income, libangan. Doon sila kumikita. Yung girlfriend, dahil nga ang gusto niya, one time, I want your affection, wala. So hindi niya alam yung consequences. Dapat binabalansin ko natin. Ano po kaya sir ang maaari mo pong ipayo sa mga loyal viewers po natin, lalo na sa mga kabataan po kayo na nalilig na po sa mga mali-maling informasyon, ano po kaya maaari mo ipayo sa kanila? Okay, napakasimple lang. Itong mga ipapayo ko ay ang dapat gawin ng mga kabataan. Unang-una, think before you do. Yes. Huwag kang light kapag hindi ka naka-predata ka. Kasi pagka naka-predata ka, pwede ka masama sa kaso. We have cyberbullying. As well as, ingatan ang informasyon na makikita natin. Kapag fake news at isinend mo, magiging agent ka pa ng pagbabasa ng fake. Verify the sources, acknowledge kung talagang tama at kung tama ito, pwede mo rin. Next, sumunod sa payo ng magulang. Control yourself. Ibig sabihin, control yourself, siguraduhin natin na ang ating paggamit ay nasa tama lang. At ang pinakamahalaga sa lahat, magkaroon ng tinatawag nilang time management. Kasi sa time management, yun kasi ang kinukuha sa atin ng ating mga gadget eh. Yung hindi mo dapat kung manage ng time. Pag na-manage mo ng time ng maayos, pwede naman sa gabi, tapos ka na. Halimbawa, nakapag-review ka na, relax ka na, mag-i-exam ng bukas, you can browse and then tulog. Pero kung magbabrowse ka na, hindi ka na mag-review, wala naman. Kaya sa ating mga listener, mga kasama, pinakamahalaga sa lahat, again, hindi masama ang teknolohiya. Nasa tamang paggamit lang. So, yun ang aking masasabi. Bilang inyong diyan sa araw na ito, ang pinakamahalaga sa lahat, narito yung teknolohiya para makatulong sa atin, hindi naman tayo para sirain. Pero pinakamahalaga, tamang paggamit. Ayan. Yan, sir, maraming salamat po sa napakalawak at napakalaman na discussion natin sa episode na to. Ayun po, salamat po. Maraming natutunan po ang ating mga viewers. Salamat po, sir. Salamat din sa ating mga tagapanin, salamat din sa ating mga narito. At huwag kayong mag-alala, katulad nyo at katulad po, tayo yung maasa na ang teknolohiya makakatulong sa atin. Bagamat ng iba ay nanilista rin, tayong alam ang dapat gawin ay gagawin ang lahat. Yan, maraming sa araw sa episode natin ito, napakadami na natutunan. Kaya, isabuhay natin yung mga aral at kaalaman na nakuha mula sa ating guest na si Sir Alvin Matuto. Kaya muli, ito ang Techie Talks! Dahil